yung impacto. Lakas ng gulat mo Kakakapi mo yan. Relax. Bata lang yun na nag-i-enjoy sa flight. Nagulat lang ako. Ikaw na makakita ng batang may pangil. Parang totoo pa yung growl niya. Pero hindi ako galit. Nag-sorry na rin naman yung nanay ng bata. Siya nga pala. Na-check mo ba kung ano yung tumunog sa bag mo? Ang alin? Parang may narinig akong nabasag sa handbag mo Teka, tingnan ko. Shit! Bakit? Anong nangyari? Nabasag ang antigo na handheld mirror ko. Nadiinan ko siguro nung nagulat ako. Guys, hindi pa naman daw maganda kapag nababasagan ng salamin. Naniniwala ka na sa mga pamahiin ngayon? Hindi naman. Pero syempre, regalo yun sa kasal at antigo pa. Yung bigay pa ng lola mo as a wedding gift? Ano nga bang sabi sa ikinakasal? Something old, something new, something... Something borrowed, something blue. Oo, yung bigay ni lola na salamin. Yun! Sayang naman yan. Pwede pa naman siguro na pa-replace na lang natin yung salamin. Maganda naman ang frame. Sabagay. Aray! Oh! Kinukuha ko yung ibang piraso ng salamin na kumalat sa bag. Ibabalot ko kasi para iwas bubog. Nahiwa naman ako. Kakakasal lang namin ni Lawrence, ang aking college batchmate at live-in partner ng 3 years. Si Lawrence ay isang accountant sa isang accounting firm sa Makati at ako naman ay isang travel blogger. Kalimitan ng aking sinusulat ay tungkol sa mga lugar na sinasabing may aswang o mga ghost sightings. Pinupuntahan ko ang mga lugar na yon, sinusubukang alamin kung totoo o hindi ang mga balita. Dati ako lang ang lumalakad, pero nang naging kami ni Lawrence, sumama din siya sa ginagawa ko. Kung bakit kami papunta ng Capiz? Simple lang. Isang gabi bago ang aming kasal sa Huwes ay pinag-iisipan namin kung saan kami pupunta. Napagkasunduan na namin na sa Switzerland ang honeymoon destination namin. Pero wala pa talaga kaming maisip na puntahan para sa aming plano na week-long retreat bago ang aming mismong honeymoon. May nakita ka na? Wala pa. Pero heto at nakikipag-chat ako sa mga ka-group ko sa social media. Baka merong maisuggest. Ay, eto! Lika, tingnan mo! Saan? Eto Sa Capiz daw may kambal na nambibiktima ng mga turista. At pawang mga bagong kasalang nadadali. Parang magandang subukan to Anong masasabi mo? Uy, sakto. Bagong kasal tayo. Malay natin, may ma-encounter nga tayong ano. Ano kaya kung iba na lang? Natakot ka sa alulong ng mga aso? Tamang timing kasi. Baka mamaya. Mamaya meron nga, di ba? Magandang entry yun sa blog mo. Siguradong babaha ng readers at suggestions ng mga lugar na pwede nating dayuhin sa susunod na mga adventures natin. Lagi naman tayong ginaghosting pag ganyan. Wala nagpapakita kahit anong hanap natin. Pero mahal nga natin. So paano? Game tayo? Sige. Maganda yan. It's more fun in the Philippines. Ang alulong ng mga aso na aming narinig ng gabing yun ay aming binaliwala. Ipinagpalagay namin na pagkakataon lang ang lahat. Mga thrill seekers kaming maituturing. Trip namin na mag-asawa na subukin ang mga bagay na may kinalaman sa di pangkaraniwan. Kaya hayon kami at nagdesisyon na sa Capiz namin idaos ang aming week-long retreat. Tumama ng araw ng linggo ang flight namin. Ayon sa ulat ng panahon, para sa araw na yon ay maaraw ang kalangitan.
Pero pakiramdam namin, nagdamot ng sikat ang araw. Medyo makulimlim nang mag-board kami. Tila ba hindi umaayon ang panahon sa balak naming gawin? Nang nasa himpapawid na ang eroplano at nagsabi ng maaari na naming alisin ang aming mga seatbelts, napansin ko si Lawrence na tila ba may tinititigan. Anong tinititigan mo? What are the odds nga naman Ha? Kanina lang ay nagulat ka sa batang may peking pangil. Tapos nabasag ang antigong salamin na nasa bag mo. Sinundan ng ayan. May sugat ang kamay mo kasi nahiwa ka ng peraso ng salamin. Oh, tapos? Tapos eto ngayon. Kakikita ko lang, may headline sa dyaryo na binabasa yung babae. Na? Bagong kasal na mag-asawa. Natagpo ang karumal-dumal na pinaslang. Oh, anong nakakatawa doon? Feeling ko, tayo yung bida sa Final Destination. Yung nakakakita ng mga signos. Tapos eto tayong dalawa. Nasa tamang settings. Makulimlim. Nasa eroplano tayo. Ay! Hala! Nagkatotoo na yata. May turbulence din dun sa pelikula. Puro kakalokohan. Dinaan ko na lang sa sungit si Lawrence. Paano naman ay totoong kinabahan ako sa pagkakabanggit niya ng pelikulang yun? May kung anong malamig na kilabot din ang dumaan sa akin. Sinundan pa ng bigla ang turbulence. Hindi lang dahil sa mga naranasan namin sa flight na yun bago ang takeoff, kundi ang mga bagay na amin ding naranasan ilang araw bago kami lumipad. Hayaan niyong dalhin ko kayo ilang araw bago ang mismong flight namin. Araw ng kasal namin noon. Napagpasyahan namin na magpakuha ng aming wedding portrait bago kami magpunta sa huwes na magkakasal sa amin. Parang gusto yata ni Manong photographer na dito na natin idaos ang kasalata ni Mon. Bakit mo naman nasabi yun? Napansin mo ba? Nakailang retake na. Panlima na natin ito. Isa pa daw. Nangangalay na ako. Baka kumukuha lang ng perfect shot. Post na daw. Okay na po, kuya. Hindi pa? Ano daw? Isa pa daw eh. Ano ba yan? Marunong ba talaga yan? Ikapito na natin to. Ayan. Nag-thumbs up na. Saglit lang daw at i-print na daw ang claim stub natin. Uy! Anong ginagawa mo sa laptop nila? Baka mapagalitan tayo. Saglit lang. May i-check lang ako. Hala. Bakit? Anong meron? Ay! Oh my gosh! Bakit ganyan yan? Puro deform ang mga mukha natin. Tanging ang huling kuha ang matino. Nakakatakot. Ipabura mo yan ha. Ayoko niyan. Para tayo mga isinumpa sa itsura ng mga yan. Iba yung kilabot ang naramdaman ko nang makita ko ang aming mga larawan. Tanging ang huling kuha lang ang maganda. Mabait naman ang photographer at agad na binura ang mga pangit na kuha ng litrato nang makiusap kami na huwag na yung pagtagalin pa sa laptop nila. Pagkatapos naming magpakuha ng aming wedding portrait ay dumiretso na kami sa huwes upang magpakasal. Tapos ay naghanda kami ng salo-salo para sa mga kapamilya, kaibigan at kakilala.
Naku, nakakapagod talaga mag-host ng event. Sabi ko sa'yo, magpa-cater na tayo. Ayaw mo naman. Ayan, napagod pa tuloy ang mga kamay mo. Kaya naman natin. Medyo pagod lang. Sabi ng boss namin, pumunta daw tayo sa firm bukas. Bakit daw? May iaabot lang daw. O sige, punta tayo. Baka mamaya bawiin ang leave mo kapag hindi ako pumunta. Kaya pala kami pinapunta ay para bigyan kami ng ticket papuntang Capiz. Narinig kasi ng boss nila ang balak naming dalawa na doon pumunta para sa aming retreat bago ang mismong honeymoon. Binigyan pa kami ng cash gift para sa aming honeymoon. Nakatataba din ng puso ang mga pagbati mula sa mga kasamahan ni Lawrence na hindi nakadalo sa reception noong araw na iyon. Nang matapos ang mga pagbati ay agad na din kami na nagpaalam. Marami pa kasi kaming ihahanda at baka may malimutan. Ang kukulit ng mga workmates mo. Paulit-ulit sa paalala na mag-ingat tayo. Sigaw pa ng sigaw, oh. Oo, makukulit talagang mga yan. Teka, nako, sila ka mo ang mag-ingat sa amin. Nakakatuwa talaga mga kasama mo. Alam mo, blessed ka at hindi toxic environment ang workplace niyo. Toxic na ang clients at spreadsheets. Magdo-toxic pa kami sa isa't isa. Ewan ko na kung saan kami pupulutin. Tama ka doon. Ay! Naputo lang yung sintas ng pareho kong sapatos. Ang sa akin din, oh. Tingnan mo. Parehong sapatos din ang naputulan ng sintas. Para namang sunod-sunod na. Noong isang gabi, alulong ng mga aso. Tapos yung wedding portrait natin. Ngayon, mga shoelaces naman natin. Baka naman kasi dahil matagal nang nakatago itong couple shoes na binili natin. Kaya lumutong na ang mga tali. Sa bagay. Ay, ano po nangyayari sa akin? Ayon sa matandang paniniwala, ang pagkaputol ng sintas ng sapatos ay nagbabadya ng masamang kapalaran o kaya ay kalamidad sa buhay. Maaari din itong mga hulugan ng kamatayan. Ipinilig ko ang aking ulo. Kung kailan naman kami paalis, saka naman ako nakakaisip ng kung ano-ano. Hindi kamalasan ang magdudulot sa amin ng kapahamakan kapag nagkataon, kundi ang aking kapraningan. Dahil na din sa kagustuhan ko na matuloy ang aking lakad, iniwasan ko na ang mag-isip ng masama. At sa wakas ay papunta na kami ng Capiz. Matapos ang mahigit isang oras na flight na sinabayan ng may halos 5 minutong turbulence, nag-announce na ng pre-landing ang piloto. At dito na tayo! Oo. Naku, mabuti naman may ilang oras pa tayo para bumiyahe papunta sa... Ay! Diyos ko po! Aba, ano kayang pumasok naman sa isipan ng ibon na yon? At palanding na lang ay sumalpok pa sa bintana ng eroplano. Nasa lalamunan ko na yata ang puso ko. Pakiramdam ko may mga nagtatakbuhang mga toro sa puso ko noong mga oras na yon. Alam ko na hindi naman bihira ang bird strike sa mga eroplano, pero ang may bumangga na isang uwak sa bintana ng eroplano kung saan ako nakaupo. Unang beses yun para sa akin. Magkagayon pa man, kumalma na din ako nang tuluyan na kaming makababa ng eroplano. Pero ang kalma na yun, panandalian lamang. Touchdown! Nandito na tayo! Oo, at nakakota ka na din sa pambibiro mo. Eto naman eh. Parang nagpapatawa lang ako. He, natatawa ako. Eh nasaan ang thrill seeker spirit natin, ha? Pumupurol ka na ba? Pumupurol ka dyan? Hindi, no?
Nasa gitna kami ng biruan nang pareho kaming natigilan. Nagkatitigan kami. Pakiramdam namin ay parang may nakatitig sa amin. Minamasdan ng bawat galaw namin. Lumigid ng tingin si Lawrence at ganoon din ako. Nang walang ano-ano'y biglang may malamig na kamayang lumapat sa aking balikat. Ay, mawalang galang sa inyo. Ay, kasabay niyo ako kanina sa eroplano kung tama ang dinig ko sa inyo. Kayo ang bagong kasal at dayo dito sa Capiz. Opo, Tatang. Bakit po? Ay, naka, mag-ingat kayo ha. Ay, huwag masyadong padalos-dalos. Baka mamaya, subukin kayo ng panahon. Isang matandang lalaki na naka-eyeglasses na may dalang tungkod ang gumulat sa akin. Akay siya ng isang batang babae na sa tingin ko ay edad 10. Pagkasabi niya ng babala sa amin ay umalis na din siya. Natanaw ko na binati siya ng guard sa may entrance ng airport, kaya naman nang makalayo na sila ng batang babae, agad ko nang nilapitan ng naturang guard at tinanong dito kung sino yun. Ano daw? Sino yun? Mang Tonyo daw ang pangalan nun eh. Pamilya raw ng mga albularyo at mga hilot dito sa Capiz. May ESP ba yun? Wala. Sinabi naman niya na narinig niya ang usapan natin kanina sa eroplano. Sa tingin ko, bulag ang matandang yon. Paano naman kaya niya tayo nahanap? Baka yung batang babae ang mata niya. Tayo na nga. At baka tayo tanghaliin sa booking natin. Mula airport, umupa kami ng sasakyan para ihatid kami sa retreat house na napili namin. Doon muna kami habang nakikiramdam kung saang lugar sa Capiz may pinakamalaking tsansa na mag-cruise ang landas namin ng sinasabing kambal na aswang na nambibiktima ng mga bagong kasal. Ayon sa mga nakausap ko tungkol sa retreat house, balitang minumulto yun at may aswang na facilitator doon. Siyempre hindi namin palalampasin ang pagkakataon na maranasan namin o makakita talaga kami ng totoong aswang o ng multo. Dahil wala naman masyadong traffic, bago mag 10:00, nakarating na kami. Parang nagsisisi na ako na kinagat kong suggestion nung nag-chat. Parang tama ka nga. Diba? Ano kaya kalokohan na nag-umpisa ng balita na yon? Retreat house na minumulto at may nakatirang aswang? Bakit pa hindi agad pumasok sa isip ko na kung hindi Bible study, misa ang nagaganap sa mga retreat house? Word of God nga eh. Tapos, may evil entity? Aksyon ako. Pero may mga multo daw sa simbahan, di ba? Ay nako, matagal lang unfounded ang mga ganon. Bahay ng Panginoon, tapos minumulto. Kalokohan ng tao. Baka naman may katotohanan yung sa aswang. Hindi na siya natunaw. Balita ang lugar na to na masarap ang garlic rice nila na inihahain sa mga retreat guest. Nalusaw na yun sa amoy pa lang. Sa bagay. Tapos may malapit pa na Jesus image sa kalayuan. Pero paano kung may nakapag-adjust na talaga? Adjust? Di ba tayong mga normal na tao nakakapag-adjust sa advancement? Wala namang BS, how to use a cellphone. Pero natututo naman tayo. Oh, tapos? Paano kung yung mga aswang nakapag-adjust? Hindi man sila talaga tuluyan ng hindi tinatabla ng asin, pero may kakayanan na silang tagalan yon o kaya mag-survive. Tapos masabuyan o makakain. Tapos may tukoy lang na bilang o dami ang kayang pumatay sa kanila, ganon? Sakto. Resilience, kumbaga. Umiiral na naman yung mataba mong utak. Mamaya may makarinig sa'yo na nag-major sa mga aswang. Di ba tingin ka? Malay lang naman natin, di ba?
Ay, ako. Aso lang pala. Ang cute mo naman. Ang sweet, oh. Ampunin ko na kaya. Uy! Pinapapasok na tayo sa loob. Bye-bye, doggy. Kapag nakita kita after ng retreat namin, aampunin na kita. Nang makabook na kami, isa sa mga staff ng retreat house ang naghatid sa amin sa kwarto namin. Maaliwalas yun. Makintab ang kahoy na sahig. Amoy malinis at nagbibigay ng pakiramdam na nakakakalma. Tahimik ang lugar. Nakaramdam ako ng kapanatagan. Presko ang hangin na pumapasok sa bukas na pinto ng lanai. Nang mapagawi ang mata ko sa malawak na kama sa gitna ng kwarto, agad ko yung tinakbo at para akong bata na nagpatihulog doon. Sinalubong ako ng malambot na kutsyon at mabangong mga panglatag. Sulit ang bayad. Si Lawrence ay sa banyo dumiretso. Ugali na niya na tingnan ang lagay ng palikuran ng aming tinutuluyan kahit saan kami pumunta. Ako naman ay hindi na bumangon mula sa kama. Marahil ay pagod ako sa biyahe kaya agad na namigat ang talukap ng aking mata. At dahil sa komportable ang higaan at sa masarap na simoy ng hangin, buong kapanatagan ko na ipinikit ang aking mga mata. Lawrence? Ikaw ba yan? Tapos ka na mag-check ng banyo? Bakit ayaw mong sumagot? Marahil napaidlip ako dahil naalimpungatan ako sa narinig ko na mahinang langit-ngit ng sahig. Sa nanlalabo kong paningin dahil sa bago akong gising, inakala ko na si Lawrence ang nasa may pintuan ng aming kwarto. Ngunit hindi pala. Nang tuluyan na akong magising, isang matandang babaeng may namumulang ngipin ang nakangisi sa akin. Puti na lahat ang kanyang buhok at nakadamit siya ng itim. Nanlalaki ang mga mata nito at titig na titig sa akin. Pinanlamigan ako sa paraan ng pagkakatingin niya sa akin. Napasigaw ako sa takot. Lawrence! Bakit? Anong nangyari? Sino po kayo? Napaupo sa kama si Lawrence sa may tabi ko. Unti-unti ay lumalapit ang naturang matandang babae sa amin. Nang handa na kaming sumigaw ng saklolo, saka naman may isang katiwala na dumating. Humingi ito ng paumanhin sa amin at nang tanungin namin ito kung sino yung matanda, ang tanging sinabi sa amin ay doon ito nakatira. Wala na itong ibang ilinagdag pa at inakay ng palayo ang matanda. Naiwan kami ni Lawrence na magkatabing nakaupo sa kama, tahimik at nag-iisip. Tanging mga huni ng ibon sa di kalayuan na nagmumula sa bukas na pinto ng lanai ang dinig na ingay. Ano sa tingin mo yun? Malay ko. Napaidlip ako. Tapos, narinig ko na parang may hinagalaw sa sahig. Akala ko nga ikaw eh. Nang magmulat ako, yung matandang yun ang inabot ko na nasa may pintuan ng kwarto natin. Aswang kaya yun? Hindi natin masasabi sa ngayon. Hindi bale. May isang gabi tayo para malaman. Yung multo kaya dito nagpaparamdam din? Anong din ka dyan? Sinabi nang hindi tayo sigurado kung aswang bang matanda na yun eh. Parang gusto kang kainin. Ewan ko sa'yo. Matapos ang maikling retreat program ay nag-serve na ng lunch ang retreat house. Kagaya ng inaasahan, napakasarap ng garlic rice nila. Talaga namang naliligo sa bawang. Sinamahan pa iyon ng adobo, ubod ng bango. Kung may aswang man na makakatagal doon, bilib na ako sa kanya. May ensalada din at dahil kilala ang kapis sa yaman ng lamang dagat,
Siyempre, hindi nawala ang seafood platter. Bandang 2:00 ay naging abala kami sa retreat program. Nakasalamuhan namin ang iba pang guests ng retreat house. Pagsapit ng gabi, matapos makapaghapunan ay nilibot namin ang kabuuan ng lugar. Wala namang kakaiba. Maliban sa narinig namin na nagkakawalaan ng panty ang mga staff. Ang nakakapagtaka, imbis naggalit, tila ba natatakot ang mga ito? Nagkakawalaan lang ng panty pero parang tunog natatakot. Di ba dapat galit? Aba, hoy, nakakatakot kayong mawala ng underwear, no? Pwede namang bumili ng kapalit eh. Hindi din, no? Ang hirap makakita ng kasundo na underwear. Muli naming inikot ang buong compound. Umaasa na baka makita ulit namin ang matanda na pinaghinalaan namin na aswang. Ngunit bigo kami. Laglag ang balikat na bumalik kami sa kwarto namin. Habang nagbabanyo si Lawrence ay inilatag ko na ang Ouija board na dala namin. Nang lumabas siya mula sa banyo ay sinubukan namin na makipag-usap sa espiritu doon. Nais naming makausap ang sinasabing nagmumulto sa retreat house na to. Nandito ka ba? Kung nandito ka, paggalawin mo ang mga bagay na ito at hayaan mo na makausap ka namin. Narinig mo yun? Baka lumayo. Lumapit! Oo. Parang galing sa may lanay. Kung may nais kang sabihin, ay padaanin mo sa pamamagitan ng Ouija board na ito. Makipag-usap ka sa amin. Ha? Lumapit! Tuta? Oh, hello. Ako, ikaw pala yan. Anong ikaw pala yan? Ano ba yung sinasabi mo? Magkakilala kayo? Ano ba? Hindi mo na siya tanda? Yan yung tuta kanina na sumalubong sa atin sa entrance. Yung pinangkakuan mo na aampunin? Loko kang tuta ka? Nabawasan yata ng 5 taon ng buhay namin sa panggugulat mo eh. Ang inakala namin na multo ay mga putol-putol pala na daing noong tuta. Kulay brown yun at may berdeng mga mata. Putol ang buntot at may kalakihan ang mga paa. Naisip ko na siguro malaking sukat na aso ang tuta paglaki. Dismayado man ay nakuha na din naming matuwa dahil may kalaro kami sa kwarto. Panatag na kami at desidido lang sabihin na wala ngang multo kahit aswang man sa retreat house nang may narinig kaming kaluskos. Habulin mo! Habulin mo! Ay naku! Maghahanda na ako ng pambayad na extra. Para hindi tayo kagalitan ng facilitator dito. Mukhang hindi na aalis ang tuta na yan eh. Kasi nilalaro mo na. Mukha ngang tayo na ang kinikilala nito na amo niya eh. Ano yun? Kami ni Chuchu. Naghahabol pa din siya ng tali, oh. Hindi eh. Parang galing sa labas. Teka, buhatin mo muna yung tuta. Sinunod ko ang sinabi ni Lawrence at parehas kaming nakinig. Noong una, wala. Akala namin baka nagkakaringgan lang kami. Pero ilang sandali pa at narinig namin ang kaluskos mula sa labas. Sinundan yon ng mga nagmamadaling yabag, animoy aso na hindi mapakali. Ilang beses pa iyong naulit. Pakiramdam namin ay nasa labas lang ng kwarto namin ang gumagawa ng ingay. Hanggang sa ang mga ingay ay nasundan ng ungol. Nagpumiglas ang tuta mula sa aking bisig at nanakbo palabas sa bukas na pintuan ng lanay ng aming kwarto.
Chuchu! Pabayaan mo na. Baka natakot. Anong balak mo? Lalabasin ba natin yung ingay sa may hallway para makita natin kung anong pinagmumulan ng ingay? O dito na lang tayo? Natural, titignan natin. Kunin ko lang yung cellphone ko para magamit natin na pangkuha ng ebidensya. Binuksan namin dahan-dahan ang pinto ng aming silid. Madilim at walang katao-tao na pasilyo ang sumalubong sa amin. Tanging mga mahihinang usapan ng ilang bisita na gising pa mula sa katabi naming silid ang maririnig na ingay. Ang maliit na night lights lang ang nagbibigay gabay sa daanan. Sa dulo ng pasilyo ay ang kusina kung saan kita na may sumisinag na liwanag. Nakinig kaming mabuti at muli naming narinig ang ungol. Nanggaling yun sa may kitchen area ng retreat house. Sa kusina nanggagaling ang ingay. Parang may nabukas ng ref. Baka magnanakaw lang ng pagkain ang mahuli natin. Hala, tara, puntahan na natin. Eto na, kumikilos na nga oh. Bilisan mo kasi. Baka mamaya magising at maglabasan din ang ibang bisita. Pinuntahan namin ang pinanggalingan ng ingay. Pigil ang hininga. Unti-unti kaming sumilip. Napasinghap kami sa aming nakita dahil sa pagkabigla. Nakaupo sa sahig ang matanda na nakita namin na nakatitig sa akin noong umaga. May kinakain na kung ano na mapula na mukhang kinuha niya mula sa nakabukas na refrigerator. Animoy sarap ito at gumagawa ng ingay na kahalin tulad sa asong gutom na gutom. Saktong may iba ng mga bisita na nakarinig ng ingay ang nagdatingan. Napasigaw ang ilan ng aswang nang mag-angat ng tingin ng matanda na namumula ang labi. Biglang baba ang staff at may umakay ng muli sa matandang babae. Kinausap kami ng facilitator ng retreat house at doon kami naliwanagan sa totoong sitwasyon ng retreat house na yon. Grabe yung experience natin. Ilang beses tayong natakot pero wow, mali lang. Ang lalambot na yata ako. Daig pa natin ang nakasakay sa roller coaster sa mga nangyari. Pero mabuti na din Nalaman natin ang totoo na wala talagang aswang dito. Kung di maling akala na hinahayaan na lang nila. Oo nga. Medyo nakakalungkot nga lang na ganun ang sinapit ng matanda na siyang founder ng retreat house na to. Ayon sa paliwanag noong facilitator, ang matandang babae ay ang siyang nagtatag ng retreat house. Siya ang unang facilitator ng lugar. Pero dahil sa katandaan ay naging weirdo na ito. Ang mga balita na may aswang ay dahil sa minsang may bisita sa retreat house na nakakita na kumakain ito ng homemade bignay jelly kagaya kanina. Napagkamalang lamang loob ang kinakain nito. Kumalat ang balita na may aswang sa retreat house at inasahan nila na tuluyan na silang magsasara. Ngunit taliwas ang nangyari. Dumami ang bisita nila dahil sa kuryosidad kung totoo ang tsismis. Kaya hinayaan na lang ito at hindi na itinama. Pagbalik namin sa aming silid ay naghanda na kaming matulog. Binuksan ko ang pinto ng lanay para pumasok ang preskong hangin. Tunay na businessman at businesswoman ang namamahala sa lugar na to ngayon. Bakit mo naman nasabi? Kita mo, hinayaan na lang nila ang chismis at ginamit na pang-akit ng turista. Tama ng utak. Ginawang free advertising ang chismis. Mabuti na lang at hindi talaga hilaw na karne o lamang loob na hilaw ang gusto noong matanda kong di prutas. Oo, buti na lang talaga. Tapos, hindi rin daw totoo ang multo. Di bale? Pag-iisip pa naman tayong gagawin. Di ba? Ang siyang rason bakit tayo nandito. Tama. Ang kambal na aswang na nambibiktima ng mga bagong kasal.
Kinabukasan ay natapos na ang aming retreat. Nang makalabas kami ni Lawrence ay agad kaming sinalubong ni Chucho. Natawa na lang si Lawrence at sinabing mukhang inabangan talaga kami noong tuta. Nagdesisyon kami na mag-rent na ng sasakyan dahil hahanap pa kami ng mabibilhan ng carrier. Wala pang 20 minutes ay dumating na ang service namin. Nakiusap kami na idaan muna kami sa pinakamalapit na pet supply shop. Buti na lang at meron. Mga 13 minutes lang ang layo by car. Pagkatapos namin na bumili ng carrier at ng ibang pangangailangan ng tuta ay dumiretso na kami sa Alcatraz Ruins. Hobby kasi ni Lawrence ang photography at since nasa Capiz na kami, gusto niyang kumuha ng pictures noong lugar. Ang ganda dito. Ang sarap din ng simoy ng hangin. Oo nga. Pero sabi sa guide, isa itong abandoned resort na hindi na ituloy. Dahil daw sa kulang na pondo ng may-ari. Pero may mga nagsasabi din naman na historical site daw ito at remnants ng lugar na ginagawang kulungan ng mga Espanyol. Baka napagkakamalan lang ng iba. Kahawig kasi nung nasa San Francisco na Alcatraz. Hangang-hanga ako sa lugar ng Alcatraz Ruins o ang sinasabi ng pag-aari ng Bermejo family na resort na hindi na ituloy. Abot kamay ang dagat, ang sarap ng simoy ng hangin. Ang nagtataas ang haligi noon ay nagbibigay ng kakaibang misteryo sa lugar. Umikot muna kami ng isang beses sa lugar bago nakapili si Lawrence ng tinatawag niyang perfect spot. Habang kumukuha ng pictures si Lawrence, lumigid ako uli upang balikan ang puno ng balete na aming nakita. Maliit lang ang lugar kung tutusin, subalit mahirap gumala ng walang pag-iingat. Matarik ang daan at kapag hindi nag-ingat ay baka madulas sa lumot o matapilok sa bato. Kaya hindi dapat may ibang pinagkakaabalahan kapag naglalakad. Narating ko ang puno ng balete nang wala pa ding ibang tao na nakatigil sa ilalim noon. Minabuti ko na doon maupo. Kinawayan ko si Lawrence upang ipaalam na nandoon ako. Ang tuta naman nasa carrier ay binalak ko na painumin. Chuchu, inom ka muna Baka ma-dehydrate ka. Yan, tama yan. Mamaya bibigyan kita ng treats. Hala, bakit ka galit? Bigla na lang naging masungit ang tuta. Nagtayuan ang balahibo nito at naglabasan ng ngipin. Mula sa aking likuran ay narinig ko na may nagtunugang mga sanga. Animoy may naglakad at naapakan ang mga yon. Kasunod noon ay mga tunog ng yabag sa graba. Paglingon ko ay nakita ko ang isang babae. Sa tingin ko mga nasa 50 na ang edad. May dala siyang ratan na basket at tila ba may laman iyon na mga bote na may lamang langis. Nang makita niya na nakatingin ako sa basket, patay malisa niya itong tinakpan ng telang itim na nakasampay sa balikat niya. Nagulat ba kita? Hindi naman po. Nagulat po ako sa biglang pag-angin nitong tuta na kasama ko. Aba, kay gandang tuta naman yan. Hello, doggy. Chuchu, hala, nakakaya naman dun sa ali. Okay lang, Ining. Baka hindi yan sanay sa ibang tao. Ano po palang ginagawa niyo dun sa likod ng puno? Nangunguha ako ng mga sariwang sanga at ilang parte ng balite. Nagawa kasi ako ng mga herbal-herbal. Kaya ho pala. Hinapon na pala tayo. May makukuha pa kaya tayong transient house para sa atin? Ay, naku, nakalimutan nating mag-book. May kasama ka pala.
Hello po. Hello? Siya si... Tawagin niyo na lang akong Aling Ponsa. Aling Ponsa? Ako po si Lawrence. Siya naman po ang aking asawa na si Kay. Lawrence at Kay. Ikinagagala ko kayong makilala. Wala pa kamo kayong matutuluyan. Opo eh. Baka magutan na lang kami o kaya ay mag-camping na lang dito. Nako, wag naman sa camping at maginaw. Baka mapagtripan kayo ng ibang dayo. Kung hindi nyo mamasamain, baka gusto nyo na sa transient houses na namin kayo tumuloy. Sige po. Saan po ba ang inyo? Hindi yun amin. Pero kami ang namamahala. Malapit lang. Mga wala pang 10 minuto mula dito kung nakasakay tayo. Naku, malapit nga. May dala ba kayong sasakyan? Tatawag po ulit. May dala ko. Sa akin na kayo sumabay. Tara na at baka tayo dilimin sa daan. Hindi ko alam kung anong uri ng magnet meron si Aling Ponsa, pero natagpuan namin ni Lawrence na buo ang tiwala namin sa kanya. Walang pag-aalala na sumunod kami sa kanya. Bagay na hindi naman namin ugali kapag nagbibiyahe. Makwento at masayahin si Aling Ponsa, animoy may kasama kang teenager na sabik makipagkwentuhan sa tao. Taga dito po talaga kayo, Aling Ponsa? Hindi. Mga taga-antikit talaga kami. Pero nang maulila kami sa aming mga magulang, dito na kami tumira sa kapis ng aking kapatid. May kapatid ho kayo? Oo, kakambal ko. Lalaki siya. Medyo masungit yun, pero mabait naman. Hindi kasi siya malapit sa ibang tao. Nang marating namin ang sasakyan, napag-alaman namin na may kasamang driver si Aling Ponsa. Isang luma pero presentable na van ang sasakyan na dala niya. Ayon sa kanya ay pahiram iyon ng kamag-anak na nakisuyo sa kanila na pamahalaan ang kanilang mga transient houses. Nagsimula ang kaba namin ni Lawrence nang sumara ang pinto. May kakaibang amoy ang van. Malansa ang loob nito. Pabulong kaming nag-usap ni Lawrence. Parang malansa. Napansin mo din pala? Nako, baka serial killer itong nasamahan natin. Ayak ka na naman sa kalokohan mo Saan ang gigaling ang lansa na yan Malay ko. Gusto mo itanong mo? Anong gusto mo? Itanong ko na, Aling Ponsa, bakit tumalansa ang banyo? Kasi itong si Joel ay dumaan pala dun sa malapit na katayan ng baboy. Kaya nagsakay dito sa van ng mga sariwang karne. Aling Ponsa! Nagulat ko ba kayo? Medyo. Pasensya na kayo kung bigla akong sumingit, ha? Narinig ko kasi na nagtataka kayo kung bakit malansa ang van. Pasensya na din po kayo. Sana po hindi kayo na-offend. Nako, hindi naman. Kung akong nasa lagay nyo baka tumalo na ako palabas mula sa bintana ng van na to. Nakarating na pala tayo. Tara nang bumaba at na makapili kayo ng unit na gusto nyo. May 3 kaming bakante ngayon. Kalma na may halong hiya ang naramdaman namin ni Lawrence. Itinawa na lang namin ang hiya. Buti na lang at hindi nagalit sa amin si Aling Ponsa. Nagmabuting loob na nga siya na pagkamalan pa naming serial killer. Pagbaba namin ay sinalubong kami ng magkakatabing transient houses. 5 ang kabuuang bilang ng mga yun. 2 doon ay may naupa na. Isang matandang lalaki na mukhang masungit ang lumapit sa amin.
Sino yan? Sino ang mga yan, Ponsa? Mga dayo. Nakasalubong ko doon sa tabing dagat. Sa Alcatraz? Galing ka na naman doon? Ilang beses na kitang sinabihan na tigilan mo na ang pagdayo mo doon. Anong ikay magtigil dyan? Buti nga at pumunta ako doon. Ayan at may mga mangungupahan tayo. Yang dalawang yan ay kung hindi ko nakausap, abay balak pa na magkamping doon. Magkamping? Doon matulog? Ay hindi ko alam kung sadya kayong mapusok o mga gunggong lang talagang mga turista. Miling, hinay-hinay. Nakakaya sa mga batang ito. Hindi pa nga alam ang pangalan mo ay sinermonan mo na. Ano ka ba namang tao ka? Oo na. Matigil ka na lang. Ako si Miling. Tawagin niyo lamang akong Tata Miling. Kapatid ako ni Ponsa. Kambal kami. Iginagagalak po namin kayo na makilala, Tata Miling. Ako po si Lawrence at ito naman ang asawa ko na si Kay. Magandang gabi po, Tata Miling. Ako po si Kay. Matanong ko lang. Ano at napunta kayo sa Kapes? Aswang, Maligno, Lamagdaga at... Nag-retreat po kami. Ganun ba? Akala nyo siguro totoo ang mga bali-balita doon, ano? Nag-aksaya lang kayo ng oras. Kung lalaking to, tigilan mo na nga ang mga yan. Ay siya, sige. Iwan ko na muna kayo kay Ponsa. Kukunin ko lang ang mga susi ng bahay para makapili na kayo. Ano? Sabi sa inyo eh. Medyo masungit yun. Pasensya na kayo ha. Naku, okay lang po. Mukhang nag-aalala lang naman sa amin ang kakambal nyo. Ilang sandali pa at bumalik na si Tata Miling. Dala ang mga susi ng units. Matyaga niya kaming sinamahan. Hindi din siya nagpakita ng pagkainis. Kahit pa ang busisi ni Lawrence sa bawat banyo. Sa tingin ko po, eto na pong pipiliin namin. Ano yan? Aso? Alagado? Opo, napulot namin siya doon sa may retreat house. Pulot lang dito. Hindi nyo dala mula Maynila. Hindi pwede ang tuta dito sa transit house. Eh, baka naman po pwedeng exemption. Hindi ko po siya pakakawalan sa loob ng bahay. Lalabas lang po siya para makadumi at makaihi. Tsaka may sarili naman po siyang potty pads. Hindi. Itatapon nyo ang asong yan. O lilipat kayo ng lugar. Hala, nagalit na yata si Tata Miling. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko. Relax ka lang dyan. Buong akala ko talaga, hindi papayag si Tata Miling na makapiling namin ang aso. Pero ilang minuto lang at nakita ko si Lawrence na kasama na si Tata Miling. Maaliwalas ang mukha nito, tila ba nagkaintindihan silang dalawa sa isang bagay. Pagpasok nila ay agad akong hinarap ni Tata Miling. Kinausap ako nitong si Lawrence. Nakasuyo na payagan ko na ang gusto mo na makasama yung aso. Nakakahiyaman ay hindi ko natanggihan yung asawa mo. Dahil ibabaya din daw niya ang panunuluyan ng aso. Naku, salamat Lawrence. Hindi na aalis si Chuchu. Pero Pero, kahit pa may bayad ng panunuluyan ng aso na yan, nagkaroon kami ng kasunduan ng asawa mo. ano daw yun, Lawrence? Pakinggan mong sasabihin ni Tata Miling. Kay, ipangako mo sa akin na hindi yan mananatiling nakalpas kapag wala kayo. Ayokong mga mo'y ihi ng aso ang unit. Nangangako po ako. Isa pa, kapag nakawala yan, hindi mo kami maasa ni Ponsa na tumulong sa paghahanap, ha?
Okay po. At kapag ang aso na yan ay inabutan ko na nangangapit bahay at nakakaperwisyo, itatapon ko yan nang walang pasabi sa inyo. Hindi ko po hahayaan na makapamirwisyo siya sa iba. Itatapon ko yan kapag nagkaganon. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, naiintindihan ko po. Mabuti naman kung ganon. O siya, andyan na ang lahat ng kailangan nyo. Kung sakali at gusto nyo umorder ng pagkain, pwede din naman. Tawagin nyo lang si Ponsa. O di kaya naman ako. Pwede namin kayong ipangluto. Salamat po. Maliwalas at malinis ang transient house. May aircon din. Matapos kong siguruhin na marunong gumamit ng litter sand si Chuchu ay isinama ko ito sa kwarto. Kagaya sa retreat house, komportable ang higaan sa transient. Paglapat ng likod ko sa higaan, agad akong nakatulog. Ngunit ginulantang ako ng panggigising ni Lawrence. Kay gising. Bakit? May nagkahalongkat ng gamit mo. Ha? Madilim ang kwarto noon. Patay kasi ang ilaw kung matulog kami. Dinig namin ang animoy naghahalongkat na ingay. Sa katiting na sinag na nagmumula sa aming bintana, nakita namin ang figura na animoy nakakuba at naghahalongkat ng aking maleta. Marahang tumayo si Lawrence mula sa kama at inabot ang switch ng ilaw. Bumaha ang liwanag at tumambad sa amin si Chuchu. Yung tuta lang pala. Naloko tayo ng cardigan mo. Lagi pang tuta. Ang loko naman ang tuta na to eh. Anong ginagawa mo dyan sa ibabaw ng maleta ko, ha? Lapit ka nga dito sa akin. Hala, may sinulit ka pa sa bibig? Saan naman galing to? Itabi na nga natin yan dito sa kama at nang matahimik. Baka sakaling kapag katabi tayong matulog, ay mapermis sa isang lugar. Nang sumikat ang araw, namulatan namin na wala ang tuta sa tabi namin. Bagkus ay nakapwesto ito sa may pinto ng aming kwarto at abala na hilamusan ang mukha niya. Matapos kaming makapag-umagahan at ibalik sa crate niya ang tuta ay naghanda na kami upang lumabas at mag-amoy-amoy ng balita. Nadatnan namin sa labas na kausap ni Aling Ponsa ang occupant ng isang unit. Si Tata Miling naman ay tahimik na nakaupo sa isang tabi at umiinom ng kape habang nagbabasa ng dyaryo. Magandang umaga. Magandang umaga po, Aling Ponsa. Good morning po. Kumusta naman kayo? Okay ba kayo? Okay naman po. Bakit niyo po naitanong? Wala naman. Nangungumusta lang, ganon. Okay naman po kami. Mabuti naman kung ganon. Natapos ang aming usapan nang tawagin ng isa sa umuupa si Aling Ponsa. Bago kami tuluyang umalis ay narinig namin na nabanggit ang salitang panloob. Nawawalan ng panty ang isa sa tenants nila. Nagkatinginan kami ni Lawrence. Naalala namin ang mga staff sa retreat house na nakaranas din mawalan ng mga panty. Oh, bakit? Parang kulang ang mga panty ko. Baka may naiwan kang sinampay sa labas? Hindi. Tanda ko na sinamsam ko lahat eh. Baka naman hindi mo nadala. Or nalito ka lang sa bilang kahapon. Naisip ko na baka mali lang ako ng tanda sa aking mga panloob. Kaya naman ipinawalang bahala ko na lang yun.
Sa iba siguro hindi praktikal na maglaba ako ng underwear ko lalo at nasa transient house kami. Pero ayoko kasi na magtagal na madumi ang ganoong uri ng saplot. Tinitirhan kasi ng bakterya. Hindi ko din naman magawang magsuot ng disposable. Mainit at hindi komportable. Nang gabing yun, bago kami matulog, muli akong naglaba ng mga panloob at isinabit ko sa labas upang matuyo. Kinabukasan, tanging mga bralang ang nandoon. Ang lahat ng underwear ko ay nawala. Lawrence! Wala sa sampayan lahat ng underwear na nilaban ko. Ha? Kagabi bago tayo natulog, nagkusot ako. Alam mo na, takot kasi ako sa bacteria build-up. Lahat ng panty na isinampay ko nawala. Naglaho na parang bula. Report na natin ito kay Aling Ponsa at Tata Miling. Kinatok namin ang kambal na katiwala sa tirahan nila. Nakatabi din ng mga transient houses. Si Tata Miling ang sumalubong sa amin. Natutulog pa kasi si Aling Ponsa. Maayos niya kaming tinanggap at ipinaghanda ng kape. Sinahid ang iba bang panloob mo na nakasampay sa labas? Opo, ilimas po eh. Yung tuta ba ay hindi mo pa din itinatapon? Ano naman po ang kinalaman ng tuta doon? Aba, ay yung tuta lamang na iwan sa bahay nyo na mag-isa, hindi ba? Malay nyo kung yun ang kumukuha. May CCTV po ba kayo rito? Meron! Ang kaso naman ay sa 1 linggo pa mapapalitan ng mga bago. May 2 linggo na rin na mula nang masira ang mga CCTV dito. Feeling kasi namin niloloko kami ni Tata Miling at may kinalaman siya sa mga nawawala ko na panties. Kaya naman naggawa kami ng setup ni Lawrence. Nagkabit kami ng mga maliit na kamera sa bintana. Itinutok namin iyon sa simbahan. Connected ang mga iyon sa cellphone namin. Kinagabihan, saktong may nangyaring local event at nagdesisyon kami na lumabas at makisaya. Nakibalita na din kami tungkol sa kambal na aswang na hindi pa din namin mahagip. Naglalakad kami pauwi nang makatihan ko na silipin ang footage. Nanindig ang aking balahibo. Oh my gosh! Anong dala lang yan? Ang itim-itim naman yan. Teka, bunga nga ba na maraming ngipin ang nandun sa leeg na mukhang pinagpugutan ng ulo? Nagbabagong anyo oh. Oo nga no. Nakakita na talaga tayo ng totoong nilalang. Ano? Si Jojo ang salarin? Oo, nabigla din kami. Sino ba ang mag-aakala na isang aswang pala ang tuta na aming inampon? Isa iyong nilalang na may balat na sing itim ng madilim na gabi. Walang ulo, pero may leeg. Sa pinakatutok ng leeg nito ay may bibig na pagkadaming ngipin. Ninigang tuhod na bumalik kami sa transient complex. Hinanap namin sa Aling Ponsa at Tata Miling upang ipakita ang footage. Ngunit wala sila sa lugar nila. Puno ng takot pero ayaw sumuko, pinasok namin ang unit namin kung saan nandoon si Chuchu. Pagbukas ng pinto namin ay agad na bumungad ang dog carrier na bukas at wala si Chuchu. Hey, sino nga bang mag-aakala na aswang yung si Chuchu? Buti at hindi tayo nilapa. Hindi naman niya talaga tayo lalapain. According sa tiningnan kong article, pugot daw ang tawag sa aswang na nangunguha ng underwear ng mga babae. Kinakain nila ang underwear? Walang sinabi kung kinakain nila ang ninanakaw nila. Ang kinakain daw ng mga pugot ay mga ahas at insekto na nasa mga puno. Nasaan kayang 2 katiwala na yun, ano? Malay ko. Pero ayan, at may iniwan na bagong luto na pagkain. Kumain na tayo. Bago lumamig ang pagkain.
Bukas, maipamigay ang carrier ni Chuchu. Ay, nung pugot pala. Wala na din naman tayong paggagamitan yan eh. Kinabukasan si Tata Miling lang ang inabot namin. Nakatambay ito sa may bukana ng transient complex at tila ba may malalim na isipin. Nakailang bati muna kami bago na kami tuluyang pinansin. Pero kahit ang simpleng batian parang sala pa din ang mga sagot niya. Magandang umaga po. Magandang umaga din sa inyo. Kumusta si Aling Ponsa? Ayun, magagala na naman. Doon sa may tabing dagat. Ako ay magpapaalam na muna. Mabibili pa ako ng iluluto. May mga bagong transient na padating. Oh, may gusto ba kayong ulam? Wala naman po. Masarap po lahat ng inihahanda ninyo para sa amin. Ay siya, sige. Babaya na lang. Nakaalis na si Tata Miling nang maalala namin ang footage na nais naming ipakita. Nagpasya kami na pagbalik na lang namin ang bandang hapon namin sila kausapin. Gusto namin na malaman nila na may pugot na gumagala. Nagpasya kami na pumasyal sa may plaza, baka sakali na makapulot ng lehitimong balita tungkol sa kambal na aswang na aming hanap. Kung di naman ay tungkol sa pugot. Pero iba ang nakatagpo sa amin. Ate, excuse me po. Kay? Kilala mo? Ikaw yung bata na umaalalay dun sa albularyo sa airport. Yung si Mang Tonyo? Ako nga po. Nakita po kayo ni Lolo na dumaan. Ipinabibigay niya po ito, oh. Langis sa bote? Pangontra aswang po yan nagawa ni Lolo. Makakatulong daw po yan sa inyo, lalo't kabilugan na ng buwan bukas, araw ng Biyernes. Salamat ha. Eto, munting tulong. Huwag mong tanggihan. Sabihin mo sa lolo mo, maraming salamat. Umalis ang bata na parang iiyak. Hindi daw natanggap ng bayad ang lolo niya. Pero hindi na siya nakatanggi ng sinabi ni Lawrence na munting tulong yun. Dala sa aming bulsa ang langis, nagpatuloy kami sa aming pamamasyal at pangangalap ng impormasyon. Ngunit bigo pa din kami. Halos gabi na nang bumalik kami sa transient house. Nadaanan namin na bukas ang pinto ng bahay na tinutuluyan ng kambal. Dahil inakala namin na nandoon sila, pumasok kami. Tao po! Tata Miling! Aling Ponsa! Wala atang tao eh. Aray! Oh, bakit? Biglang uminit yung bote ng langis sa bulsa ko eh. Ano? Lumabas na tayo. Baka mahabla pa tayo ng trespassing. Saktong nakalabas kami nang makita namin na pauwi si Tata Miling. Ni hindi kami nito napansin. Pumasok ito ng bahay nila at daglian din na umalis. May buhat na kung ano na balot ng itim na tela. Pasan sa balikat niya ang naturang bagay. Nagmamadali itong umalis. Dahil curious kami, sinundan namin siya. Sa isang talahiban siya lumusot. Sinundan din namin siya. Ngunit hindi pala dapat dahil ang sumalubong sa amin ay mahabang karit na bagong hasa. May ilang segundo kayo para magpaliwanag. Nakita kasi namin kayo. Na-curious lang po, kaya sumunod. Huwag nyo na akong susundan. Kung hindi ay maliligan na talaga kayo. Bumalik na kayo sa transit house. Opo. Tayo na, Lawrence. Kasi... Bumalik kami sa aming unit na parang lutang. Halong taka at takot
ang nararamdaman namin noon. Hindi sana namin gustong kumain pero sayang ang grasya na nakahain. Binayaran naman din namin yun. Pero sana ay hindi na lang pala namin pinanghinayangan ng handa dahil pagkakain namin, inatake kami ng matinding antok. Nagising ako na nakadapa sa lupa. Madilim, malamig, nakagapos ang aking kamay at paa. Sa dulo ay may nakita akong liwanag na palapit. Tsinelas ang una kong nakita. Gising ka na. Mabuti naman. Aling Ponsa? Ako nga. May masakit ba sa'yo? Bakit ako nandito? Pasensya ka na, Ineng. Wala sana akong balak na ikaw ang kainin ko. Ang kaso naman, ang pakialamerong Tonyo na yon nakialam pa. Teka, ano po pong sinasabi niyo? Hindi ba't binigyan kayo ng langis ng ungas na yon? Ipinaabot doon sa apo niya na si Adele. Anong sabi niya sa inyo, ha? Pangontra daw po sa aswang yon. Dahil malapit na po ang kabilugan ng buwan. At ano pa ang sinabi niya? Sabihin mo. Wala na po. Yun lang. Wala? Sinungaling ka! Yun po ang totoo. Di bale, manatili ka na lang natahimik. Hindi naman talaga maingay ang pagkain. Pagkasabi noon ay iniwan niya ako na nakadapa pa din. Pinilit ko na maiba ang aking posisyon. Gumulong ako ng ilang ulit. Wala akong pakialam sa dumi hanggang sa may makapa ako. Damit yun. Akala ko noong una ay si Lawrence yun, pero mali pala ako. Nang makatihaya ako at makaupo ay napasigaw ako sa aking nakita. Isa yung bangkay ng babae. Sa tansya ko ay isa yung hiker. Halos bumaligtad ang sikmura ko. Wakwak ang lieg at butas na ang dibdib ng bangkay. Wasak din ang sikmura nito. Doon na ako sumuka. Hindi ko kinaya ang makakita ng kinatay na tao. Idagdag pa ang amoy bulok na nagmumula sa bangkay. Hilo, diri at takot ang naramdaman ko sa mga oras na yun. Napapikit ako. Marahil ay dahil sa sari-saring pakiramdam ay nawalan ako ng ulirat. Nagbalik ang aking diwa nang biglang may dumating. Pag-angat ko ng tingin napansin ko na may mamula-mula na ang liwanag na sumisilip sa kuweba. Hapon na pala. Dito ka pala niya dinala. Tata Miling, parang awan niyo na po. Wag po. Anong huwag ka dyan? Tumahimik ka. At makakawalan kita. Baka makahalata si Ponsa. Aswang din po ba kayo? Kung aswang ako, matagal na kayong nahawa sa akin. Dahil ako ang nagluluto ng pagkain nyo. Kung gayon ay... Oo. Si Ponsa ang aswang. Pinasahan siya ng kanyang dating kasintahan. Iyon po ba ang dahilan kung bakit naging matandang binata at dalaga na lang po kayo? Walang magbabantay kay Ponce. Biglang nawalan ng malay si Tata Miling. Pag-angat ko ng tingin ay si Lawrence ang nakita ko. Ang mata niya ay nagbabaga sa galit. Minsan ay hindi ko siya kinakitaan ng matinding emosyon. Noon lang, nang akma niyang pupukpukin ulit si Tata Miling ay pinigilan ko siya. Tutuluyan na kita, aswang! Wag! Anong wag? Munti ka na niyang lapain. Hindi siya aswang, Lawrence. Si Aling Ponsa ang aswang. Ano? Nasa iyo pa ba yung langis na bigay ng Mang Tonyo? Nasa bulsa ko. Ilabas mo. Kung tama pa ang tanda ko, basta may aswang, kukuluyan. Peke naman ang matandang yun eh. Hindi. Sa tingin ko legit siya. Kasi sobrang galit ni Aling Ponsa nang malaman niya na kinausap tayo ni Mang Tonyo. Paano naman nalaman ni Aling Ponsa na kinausap tayo noon? Nakita niya tayo sa plaza kahapon.
Pati yung pag-aabot ng bata na si Adele ng bote sa atin. Kailangang makaalis tayo rito. Kinalagan ako ni Lawrence mula sa aking pagkakatali. Kahit na medyo ngalay pa ang aking pakiramdam ay pinilit ko na kumilos. Akay ako ng aking asawa, lumabas kami ng kuweba na pinagtaguan sa akin. Hindi pa kami lubos na nakakalayo sa kuweba nang mapansin ko ang pagkulo ng bote ng langis. Nasa malapit lang si Aling Ponsa. Sigurado ka? Oo. Ayon sa mga nababasa ko, kapag kumulo ang langis na nasa bote, may aswang na malapit. Mukhang nalaman niya na nakatakas ang hapunan niya. Magmadali tayo. Bilis! Shit! Nalito na ako! Hayaan mo na. Ang mahalaga ay makalayo tayo. Tsaka na natin isipin kung tama o mali ang daan natin. Narating na rin natin ang sapa. Naloko ko na. Lalo lang tayo napalalim sa kagubatan. Hayaan mo na. Umikot na lang tayo. Lawrence! Malamig ang simoy ng hangin. May talon pala sa malapit. Sa mismong may paanan namin ay ang sapa na siyang sumasalo ng bagsak ng tubig mula sa talon. Narinig namin ang angil. Papalapit. Nagkatinginan kami. May kung anong tumulak kay Lawrence. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay tumambad sa aking harapan ng isang mukha na halos hindi ko nakilala. Si Aling Ponsa. Nanlilisik ang mga mata nito at naglalakihan ang pangil. Nakalaylay ang mahaba nitong dila at panay ang tulo ng laway. Nakatitig sa akin, animoy isang maling galaw at lalapain niya ako. Napaurong ako ng bagya. Aling Ponsa, kung naririnig niyo man po ako ito si Kay. Kung may kahit katiting man po na pagiging tao na natitira sa inyo, labanan niyo po yan. Aling Ponsa! Nakita ko na papalapit siya sa akin. Handa na niya akong kainin. Sa sulok ng aking paningin ay napansin ko si Lawrence. Dahan-dahan itong umaahon mula sa sapa. Sinenyasan niya ako na tumahimik. Umangil uli ang aswang. Nang walang ano-ano'y may yumakap sa parteng bewang nito mula sa likuran. Nagpumiglas ang aswang at umikot-ikot upang mapabitaw ito. Nang makilala ko kung sino yon ay nabigla ako. Si Tata Miling. Ganyan na na, Wins. Tumakbo na kayo ni Kay. Tayo na, Kay! Huwag kayong liligaw natin ito. Takbo lang! Si Tata Miling! Tumakbo ka lang! Tinulungan na niya tayo. Huwag nating aksayahin. Takbo na halos ikapugto ng aming hininga ang aming ginawa. Ramdam ko na sugat na ang aking paa sa loob ng sapatos. Puro gasgas na din kami. Hindi ko na napansin kung gaano katagal na kaming tumatakbong dalawa, basta ang tanging nais lamang namin ay makalayo at makaligtas. Dahil sa labis na pagod, hindi ko namalayan ang nakausling bato. Nadapa ako. Dahil hawak ako ni Lawrence sa kamay, nahigit ko siya at sabay kaming nagpagulong-gulong. Nang huminto kami, napansin ko na may dala pala siyang maliit na backpack. Yung waterproof energy pack namin na naglalaman ng necessities katulad ng passport, pera, cellphone at ilang importanteng gadget at cash cards namin. Nakita ko na naglabas siya ng cellphone. Kung babagtasin natin ang pababang yan, highway yan. Ganun ba? Oo, tingnan mo. Nagbadaling araw na pala. Napatingala ako. Nakita ko ang pinkish na purple na liwanag sa kalangitan. Oo, nag-umaga na nga. Wala na akong lakas pa para makitingin sa cellphone para sa oras. Pero sa tansya ko ay mga 5:00 na noon. Napahinga ako ng malalim. Nakaligtas kami. Noon, biglang may sumagi sa isip ko. Lawrence, anong nangyari sa iyo nang makatulog tayo dahil sa pagkain? Nagpanik ako nang hindi kita makita. Kintuban na ako na may nangyari sa'yo.
Tapos, Naalala kong naging reaksyon ng langis noong pinasok natin ang bahay ng kambal. Sakto, nasusugurin ko sana sila sa bahay nila nang makita ko si Aling Ponsa na bumalik. ganun pala. Tapos nakita ko na si Tata Miling naman ang lumabas. Hayon, sinundan ko. At nalaman ko na kung saan ka dinala ng aswang na yon. Makalipas ang 1 linggo ng pagkakaospital, nakauwi na kami. Ipinagpaliban na lang namin ang aming New Zealand honeymoon. Nagdesisyon kami na sa December na lang yun ituloy. Masyado na ang adventure namin. Oras na para mamuhay ng maayos at ligtas. Sure ka ba dyan? As in titigil ka na sa kwentong katatakutan? Narealize ko kasi na ibang klase pala ang takot kapag real life na talaga. Anong balak mo ngayon? Magsusulat na lang ako ng travel blogs. Both sikat at hindi sikat na destinations. Pero yung mga bagay na hindi bandwagon ang i-feature ko. Anong balak mo sa story natin sa Capiz? Ipapadala ko sa isang YouTube channel na yun ang specialty. Bahala na sila. Ang pogi naman ang pangalan ko, Lawrence. Ikaw kaya ang magpangalan sa akin? Kay. Okay. Pwede na. Cute naman eh. At yun ang kabuuan ng kwento namin kung bakit nakarating sa inyo ang aming tunay na karanasan. Natakot ba ako? Ay, isang malaking oo. Natakot din ba si Lawrence? Siyempre naman. Susubok pa ba ulit kami? Hindi na. Ang aming naranasan sa Capiz ay sapat na upang matutunan ko namin na hindi maganda na sinusubok ang panahon o ang mga nilalang na namumuhay ng iba sa atin. Mapalad tayo na mga namumuhay sa lugar na mga walang aswang o mga multo o anumang kakaibang nilalang. Huli naming balita, tuluyan ang naglaho ang kambal. Iba na din daw ang pangalan ng transient homes nila na siyempre, iba na din ang namamahala. Sa inyo na mga nakikinig, kung kayo ang nakaranas ng tulad sa amin, nanaisin niyo pa rin ba na subukin ang pagkakataon? Magiging mapusok pa rin ba kayo? O mas pipiliin ninyo ang ligtas na buhay? Bigyan man ako ng pagkakataon na ulitin ang ganoong gawain, hindi na ang aking magiging sagot. Mas gusto ko ng tahimik na buhay na walang inaalala o ginagambala na tao. Sigurado ako na mas hahaba pa ang buhay ko. Namin ng asawa ko.